Good evening mga kaibigan, mga kapatid. Welcome muli dito sa ating programa sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, and we will be studying the book of Daniel and Revelation. Sa gabi pong ito mga kaibigan, mga kapatid, akin pong dinadalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama po ang inyong pamilya. No? At sana po ang pagpapala ng Panginoon ay mapasa inyo at sa bawat isa na tayo po ay magkaroon ng kapayapaan habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya sa Panginoon. Sa gabi pong ito mga kaibigan, mga kapatid, aking wini-welcome ang bawat isa dito po sa ating programa. At bago po tayo dadako sa ating programa sa topic natin ngayong gabi, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa mga pagpapala at sa iyong pag-ingat sa amin sa buong maghapon na hanggang sa mga oras na ito. Kami ay iyong sinamahan at muli kaming binigyan ng pagkakataon na mapag-aralan muli ang iyong mga salita. Panginoon, sa mga oras na ito, amin pong dinadalangin na ang iyong gabay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na ang lahat ng ito ay aming maintindihan, maging dagdag kalakasan sa aming pananampalataya. Panginoon, wala po kaming magagawa sa aming sarili, kaya amin pong dinadalangin at inaasahan pong lahat na matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito sa ating programa, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. At nung nakaraan po ay ating napag-usapan ang patungkol sa message ng Panginoon na ito po ay nagpapahayag at nagbibigay po sa atin ng kamalayan patungkol po sa kanyang napaka-importante pong gawain ngayon sa langit, mga kaibigan, mga kapatid, kung saan ginagawa niya po yung last na stage sa kanya pong gawain. At makita po natin mga kaibigan, mga kapatid, that Jesus is already in the most holy place, na ang bawat isa po sa atin ay kailangan din na sumunod sa kanya at sumama sa kanya sa most holy place by faith. At masusumpungan po natin doon sa most holy place, mga kaibigan, ang Ark of the Covenant. Kaya po, sa atin pong pag-aaral ngayon, dito po tayo sa ating topic, the third angel's message, the Revelation 14, warning against the mark of the beast. So dito po mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong titingnan yung patungkol po sa mark of the beast, mga kaibigan. Atin pong susuriin, atin pong pag-aaralan, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano ba yung mga paalala ng Panginoon, ano po yung kanyang pinadala na mensahe po sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, upang atin pong makamtan ang katotohanan, lalo na po ang tanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So makita po natin dito, there was a warning against the mark of the beast, mga kaibigan. So makikita po natin that the third angel's message, the third angel's message, we can find it, mga kaibigan, mga kapatid, dito po sa Revelation 14 verses 9 to 11. Sabi po dito, mga kaibigan, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his right hand, the same shall drink the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone, and in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascendeth forever and ever, and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receiveth the mark of his name. So dito po, mga kaibigan, mga kapatid, nakikita po natin na ang fearful warning, ang nakakatakot po na
na warning ng mensahe po ng Panginoon, mga kaibigan, ay laban po, no, sa pagsamba sa beast, no? Kahit sino man na sasamba sa beast at sa kanyang image at ang tatanggap ng kanyang tanda sa kanila pong noo or sa kanila pong mga kamay ay iinom po, no, ng wine of the wrath of God, mga kaibigan, mga kapatid. So dito po natin makikita that we need to identify, mga kaibigan, sino yung beast na hindi po ipapasamba ng Panginoon. Ano yung kanyang image at ano po yung tinatawag na mark na hindi po natin dapat tanggapin, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya napaka-importante po, no, na atin pong malaman at atin pong maintindihan kung ano yung beast, no? Ano yung beast? Ano yung mark of the beast, mga kaibigan, mga kapatid? So we need to identify, no? Sa nakaraan po natin na mga pag-aaral, mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong nakita yung mga images, no, or yung mga representations na pinakita po sa kay John, and we have in the Revelation 12, mga kaibigan, mga kapatid, yung red dragon that represents primarily of Satan, but in secondary sense, it represents the pagan Rome, mga kaibigan, mga kapatid. Although na si Satan, yung naghangad na pumatay po sa kay Jesus Christ, naghangad na talunin po si Jesus Christ dito sa sanlibutan, but the primary agent, no, or yung agent po na ginamit po ni Satan, mga kaibigan, mga kapatid, upang patayin si Jesus Christ, upang habulin si Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid, is through the Roman Empire. So we have the dragon, which represents the Roman Empire, mga kaibigan, mga kapatid. At nakita din po natin in Revelation 13 na ito pong beast, no? Ito pong beast na lalabas po ayon po sa Daniel 7 na itong little horn power or ito pong beast in Revelation 13, mga kaibigan, mga kapatid, ay magmumula po sa Roman Empire, no? At nakita po natin yung transition ng Roman Empire, mga kaibigan, na pwede nyo po itong i-review, no, in our previous topics about Revelation 13, about the beast, the second beast, mga kaibigan. We have also the Revelation 12 about the dragon, and also Daniel 7, mga kaibigan. So we can identify that the leopard-like beast, no, ito pong beast na nakita po ni John, unang beast po na lumabas po mula sa dagat, na itala po sa Revelation 13, it represents the papal or Roman papal supremacy, mga kaibigan, mga kapatid. So it is the papacy, no? It is the Roman Catholic Church system, mga kaibigan, mga kapatid, no? We are not referring to the Catholics as an individual, mga kaibigan, but we are referring to the system, no? Yung sistema po, yung relihiyon po na tinuturo, mga kaibigan, mga kapatid, no? So it is the beast at yung another beast na lamb-like beast na magsasalita na parang dragon, no? That represents also the America, mga kaibigan, mga kapatid. Ay makikita po natin na yung Amerika, ayon po sa ating napag-aralan in Revelation 13, ay siyang maghahanap po ng paraan, ang siyang mag-uutos po sa mga tao sa pamamagitan po ng pandaraya na ang mga tao po ay gagawa po ng image ng beast, which beast is the papacy. At makita po natin, mga kaibigan, na pag ito'y nagawa na po, bibigyan niya po ito ng buhay at kanya pong at kung mabigyan na po ito ng buhay, mga kaibigan, mga kapatid, ito po'y magsasalita, ito po'y magpapatupad ng batas na ang lahat, no, ang lahat ng hindi tatanggap or sasamba sa beast, hindi susunod sa Roman Catholic Church, mga kaibigan, mga kapatid,
ang hindi susunod o magpapasailalim sa papal supremacy ay hindi papayagan na bibili, hindi papayagan na magbibenta, or meaning mga kaibigan, mga kapatid, ay magkakaroon po sila ng limitations in terms of buying and selling. Hindi po imposible yon mga kaibigan, mga kapatid, na mangyari, lalo na po sa ating kapanahunan. Naranasan po natin yung pandemya. Ang daling-dali po nila na ma-implement yun, mga kaibigan, mga kapatid. Sobrang bilis po. Nung nag-lockdown po na limited lang po at pinipili lang po yung pwedeng makalabas, naranasan po natin yan, mga kaibigan, mga kapatid, yung restriction. And we have that view that what is written in the Bible is possibly could happen. And it will really happen, mga kaibigan, mga kapatid, pagkat ito po'y isinaad sa salita ng Panginoon. Kaya titingnan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang mga babasahin po natin dito on identifying the mark of the beast. No? At bago po yun, mga kaibigan, titingnan po natin paano ba ma-form yung tinatawag na image of the beast, mga kaibigan, mga kapatid. Ano ba yung image of the beast? No? Pag sinabi po nating image, ibig sabihin po noon, mga kaibigan, mga kapatid, nakamukha, no? O yung larawan, yung hugis, no? Na kapareho po sa pinagmulan. So since this is an image of the beast, mga kaibigan, mga kapatid, ibig sabihin, no? Ibig sabihin, ito po ay hango sa beast na nauna, and we identify it that it is the papacy. So titingnan po natin dito, mga kaibigan, how the papacy was formed. No? Paano po na-forma, paano po nabuo yung tinatawag na papacy. Sabi po dito sa ating mababasa sa isa pong aklat, Great Controversy 443, sabi po dito, when the early church became corrupted by departing from simplicity of the gospel and accepting hidden rites and customs, she lost the spirit and power of God, and in order to control the conscience of the people, she sought the support of the secular power. The result was the papacy, a church that controlled the power of the state and employ it to further her own ends, especially for the punishment of heresy. So dito po, napakalinaw po, mga kaibigan, mga kapatid, na magsisimula po sa apostasy, magsisimula po sa corruption, no? Magkakaroon po ng corruption. Ang corruption ay darating po sa pamamagitan ng paghiwalay ng church mula po sa katotohanan, sa pagtalikod po ng katotohanan, at sa pagtanggap ng hidden practices and hidden rights, mga kaibigan, mga kapatid. At ito po ay nagresulta sa papacy, na kung saan ang church, no, ay sumangguni po, lumapit po sa secular government, at yung power po ng secular government ay ginamit po nila upang ipalaganap ang kanila pong impluwensya dito po sa sanlibutan. Especially, no, sa pagpaparusa ng lahat ng hindi po susunod sa kanila pong mga pagtuturo. Kaya makikita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, that there is a restriction. And in order, sabi po dito, in order for the United States to form an image of the beast, the religious power must so control the civil government that authority of the state will also be employed by the church to accomplish her own ends. Napakalinaw po, mga kapatid. Paano po, no, maka-create ng image of the beast, mga kaibigan, mga kapatid? So makita po natin dito na para po makabuo yung United States ng image of the beast, mga kaibigan, mga kapatid, kailangan po na yung religious power, the Protestant religious power, mga kaibigan, mga kapatid, ay kailangan, no, na mag-control sa civil government, that the authority of the state will also be employed by the church to accomplish her own ends. So magiging persecuting power po. So malinaw po, mga kaibigan, mga kapatid, na sa hula na ibinigay po ng Panginoon, itong second beast, which refers to the United States of America,
Sila po yung gagawa ng batas. Kagaya po ng ginawa po ng Roman Empire, ng Papal Rome, mga kaibigan, mga kapatid, na ginamit po nila yung secular government upang ipatupad at ipagpilitan ang kanila pong mga katuruan. Kaya sabi po dito, whenever the church has obtained secular power, she has employed it to punish dissent from her doctrines. Protestant churches that have followed the steps of Rome by forming alliance with the worldly powers have manifested similar desire to restrict liberty of conscience. An example of this is given in a long continued persecution of dissenters by the Church of England. During the 16th and 17th century, thousands of nonconformist ministers were forced to flee from their churches, and many, both the pastors and the people, were subjected to fine, imprisonment, torture, and martyrdom. Kung ang mangyayari po, mga kaibigan, mga kapatid, na ang Amerika ay mamimilit na po, no, sa pagpapatupad ng isa pong doktrina, or may kikilingan po siya na church na ito po ang kanyang kikilingan upang ang mga batas nito ang siyang ipapatupad, ang mangyayari po, mga kaibigan, mga kapatid, the image of the beast will be formed. No? Mabuo po yung tinatawag na image of the beast. At sabi po dito, mga kaibigan, it was the apostasy that led the early church to seek the aid of the civil government, and this prepared the way for the development of the papacy. The beast, there shall come falling away, and the man of sin will be revealed. So the apostasy in the church will prepare the way for the image of the beast. So pag ang church po, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi na po namumuhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, then there shall be a falling away, and the man of sin might be revealed. Magkakaroon po ng apostasy, at kung magiging nasa apostate state na po, mga kaibigan, nasa sitwasyon na po ng apostasy, ang mangyayari po, mga kaibigan, mahahayag po yung man of sin. Ano po yung gawain ng man of sin? Nagpaparusa sa lahat ng sumusunod po sa kalooban ng Panginoon. So the Bible declares that before the coming of the Lord, there will exist a state of religious declension similar with that first centuries. In the last perilous time shall come, for men shall be lovers of their own selves. No? Hindi ba ito nangyayari ngayon na mas mahal ng mga tao yung kanilang sarili? Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. Nakakalungkot po, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po yung sitwasyon ngayon ng mga nag-aangkin ng bayan po ng Panginoon. Na nandyan po yung manifestation nitong nakasulat sa 2 Timothy 3:1-15. Hindi na po makikita yung simplicity of the gospel, mga kaibigan, mga kapatid. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from faith, giving heed to the seducing spirits and doctrines of devil. Satan will work with all power and signs and lying wonders, with all deceivableness of unrighteousness, and all that receive not the love of truth, and that they might be saved, will be left to accept strong delusion, that they should believe a lie. When this state of ungodliness shall be reached, the same results will follow as in the first century. So yan po, mga kaibigan, mga kapatid, ang kakahinatnan. No? Yun po yung kahinatnan, mga kaibigan, mga kapatid. Pagtatalikod na po yung church mula po sa katotohanan, mga kaibigan, ang mangyayari po niyan, no, ay magiging marahas ang church, lalo na po sa lahat ng susunod sa kalooban po ng Panginoon. So, sabi po dito, mga kaibigan, mga kapatid, efforts to unite the Protestants.
So ito po ay hindi na po prophecy sa ating time. Nung isunulat pa po ito mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi pa po nangyayari yung tinatawag na um, malawakan na effort po upang pag-isahin ang mga Protestant. Ngunit sinabi po dito mga kaibigan, when the leading churches of United States uniting upon such point of doctrines are healed by them in common shall influence the state to enforce their decrees and sustain their institution. Then a Protestant America will have formed an image of Roman hierarchy and inflection of civil penalties upon the dissenters and will inevitably result. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, kung titingnan po natin yung current events, no? First time in the history na nagkaroon po ng faith department itong United States of America, no? Sa current po na administration mga kaibigan, nagkaroon po sila ng faith department na kung saan ito po, no, ang titingin in the religious perspective ng government. Makita po natin mga kaibigan, there should be a separation between the church and state. Ito po yung secret ng lakas po ng Amerika mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit kung darating na po yung time at ngayon po ay nangyayari po ito mga kaibigan, na kung ang church ay mag-i-influence na po sa government at yung government din ay mangingialam na po sa mga religious matters, ang mangyayari po mga kaibigan, mga kapatid, the image of the beast will be formed. No? Mabubuo po yung image of the beast mga kaibigan, mga kapatid. No? At alam niyo po yung unity ng Protestants, no? We have already the ecumenical council, yung tinatawag po ecumenical council, yung tinatawag na World Council of Churches mga kaibigan, mga kapatid, kung saan pinag-isa or kanila pong binubuo, no, ang mga Protestant churches upang magkaisa mga kaibigan, mga kapatid. And this will support the beast. No? Kasi ito po yung nakahula. They will direct the people to worship the beast or the papacy. No? Kaya makikita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, na sabi po dito, no, sa Great Controversy 446, the beast with two horns causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive the mark in the right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Revelation 13:16 and 17, the third angel's message is, if any man worship the beast and his image, and receive the mark in his forehead or in his hand, the same shall drink the wine of the wrath of God. The beast mentioned in the message whose worship is enforced by two-horned beasts is the first leopard-like beast of Revelation 13, the papacy. The image to the beast represent the form of apostate Protestantism which will be developed when the Protestant churches shall seek the aid of civil power for the enforcement of their dogmas. Ito po yung ating babantayan po mga kaibigan, mga kapatid. Kung yung mga nag-aangkin po ng mga churches, pag sila po ay nakipagkaibigan na po sa mga politiko, nakikialam sa mga issue po ng gobyerno, nakikialam sa mga desisyon ng gobyerno, at lalo na po mga kaibigan, mga kapatid, kung sila po ay nag-iimpluwensya na po sa mga nakaupo, ang mangyayari po mga kaibigan, mga kapatid, the image of the beast will be formed. No? There should be no relationship between the government, mga kaibigan, mga kapatid, and a certain religious groups, mga kaibigan. There should not be a relationship. No? Hindi po ibig sabihin na hindi po tayo susunod. No? We will follow the commands or yung mga batas po mga kaibigan na para po sa ating kabutihan. Pero yung magkakaroon na po ng impluwensya, that there is a threat of implementation of the doctrines that should be within the church lang po. At ito po ay susubukang impluwensyahan ang government, mga kaibigan, mga kapatid. Then the papacy will be formed.
the image of the beast will be formed. No? Kaya makikita po natin mga kaibigan, mga kapatid, that during this time, no, sa ating pong kapanahunan ngayon, nakakatakot, no? Dahil ito po ang mangyayari as it was prophesied. Sisimulan po ng Amerika, and all the nations will follow the example of Amerika, mga kaibigan. At makikita po natin, no, na ito pong tinatawag na the matter of buying and selling. Kung inyo pong nabantayan sa ngayon, kung sino man na meron pong kaaway yung Amerika, ang ginagamit niya po is yung tinatawag na economic sanction. No? Na kung saan magkakaroon po ng trade war, kanila pong idadaan sa negosyo about buying and selling, mga kaibigan. Though these matters influence the different nations or yung mga bansa po, darating po yung time, mga kaibigan, mga kapatid, that the people of God will be singled out. Sila po yung isisentro na kung saan, kung hindi po sila magpapasailalim at hindi po sila sasamba sa first beast, mga kaibigan, sa papacy, ang lahat po ng hindi sasamba ay paparusahan. No? Kaya makikita po natin dito, sabi po dito, the special characteristics of the beast. No? Ito po yung characteristics ng beast, and therefore of his own image is the breaking of God's commandment. Says Daniel, the little horn, the papacy, he shall think to change times and laws. And Paul styled the same power the man of sin who has exalted himself above God. One prophecy is complement of the another. Only by changing of God's law could the papacy exalt itself above God. Whoever should understandingly keep the law as does change should be giving supreme honor to that power by which the change was made. Such an act of obedience to papal laws will be a mark of allegiance to the Pope and in the place of God. The very issue, mga kaibigan, mga kapatid, no, yung pinaka-sentro po na issue dito, sino ba ang ating susundin? Ang first beast, which is the papacy, or ang utos po ng Panginoon? No? Let us look at the mark of the beast, mga kaibigan, mga kapatid. Titingnan po natin. No? So sabi po dito, while the worshippers of God will especially distinguish by the regard of the fourth commandment, since this is the sign of his creative power and the witness to his claim upon man's reverence and homage, the worshippers of the beast will be distinguished by their efforts to tear down the Creator's memorial to exalt the institution of Rome. Alam niyo ba, mga kaibigan, mga kapatid, pag tayo po ay hindi sasamba sa Panginoon, hindi po kikilala sa Sabbath po ng Panginoon, sa pang-apat po na utos ng Panginoon, mga kaibigan, na mangingilin po tayo ng Sabbath, that is the seventh day, mga kaibigan, mga kapatid, ang mangyayari po at ang atin pong pinaparating, mga kaibigan, we are not respecting and we are not believing, no, na hindi po tayo naniniwala na ang Panginoon ang gumagawa dito po sa sanlibutan. No wonder, mga kaibigan, mga kapatid, na ang kadalasan ngayon sa mga tao ay hindi po naniniwala na po sa creation. They are in favor of the evolution instead po ng creation. No? Kaya makikita po natin, kung atin pong kinikilala ang ating Panginoon na siyang gumagawa at siya po ang gumawa nitong sanlibutan, na siya po yung creator, pag kinilala po natin, mga kaibigan, mga kapatid, yung Panginoon sa kanya pong ginawa, ang atin pong i-express po, mga kaibigan, mga kapatid, bilang pagkilala sa kanya ay ang atin pong pamamahinga during seventh day Sabbath, mga kaibigan, mga kapatid. No? So dyan po mahahayag ang atin pong pagsunod at pagkilala po sa ating Creator, mga kaibigan. Kaya sabi po dito that it was in behalf of the Sunday that Papery first asserted the arrogant claim and its first to resort to power of the state that compelled the observance of Sunday as the Lord's Day. Alam niyo, mga kaibigan, yung pagsamba sa unang araw, yung linggo,
Yan po ay utos ng papacy. Yan po ay pag-uutos ng Roman Catholic Church at hindi po ng Panginoon. Pag tayo po ay sasamba at susunod sa utos na yan, ibig sabihin po, hindi po ang Panginoon ang ating sinasamba, kundi ang atin pong kinikilala ay ang power po ng first beast. No? So, but the Bible points to the seventh day and not the first as the Lord's day, says Christ. The Son of Man is also the Lord of Lord also of the Sabbath. The fourth commandment declares, the seventh day is the Sabbath of the Lord, and by the prophet Isaiah the Lord designates it my holy day. Wala pong iba mga kaibigan, mga kapatid. It is the Sabbath, no? Ito pong Sabbath mga kaibigan ang siyang kinikilala po ng Panginoon na pagpapahayag po ng ating allegiance po sa Kanya. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, yung pagsamba po natin sa Panginoon, whether it is first day or whether it is the seventh day, mga kaibigan, mga kapatid, it is about a question of kung sino po ang ating kinikilala. So, sabi po dito, Romanes declares that the observance of the first of the Sunday is by the Protestant is an homage they pay in spite of themselves to the authority of the Catholic Church. The enforcement of Sunday keeping on the part of Protestant churches is an enforcement of the worship of the papacy of the beast. Those who understanding the claims of the fourth commandment choose to observe the false instead of the true Sabbath are thereby paying homage to that power by which alone it is commanded. So kung tayo po ay magpapatuloy sa pagsamba, pagpapahinga during Sunday, mga kaibigan, mga kapatid, ang atin pong sinasamba ay ang beast. Ang atin pong kinikilalang power is the power of Roman Catholic Church, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kanya pong sariling turo yan. Hindi po yan mula sa Biblia, mga kaibigan, mga kapatid. Kung ang Biblia po at ang ating Panginoon, ang ating kinikilala, mga kaibigan, we will obey the seventh commandment. No? Marami pong nagsasabi, mga kaibigan, mga kapatid, hindi mahalaga yung araw. Ang importante ay ang magsamba ka sa Panginoon. Kahit anong araw pwede kang magsamba sa Panginoon. No? Totoo yan, mga kaibigan, na pwede kang magsamba sa Panginoon kahit anong araw. Pero meron pong dalawang question. The important question, mga kaibigan. May inutos po ang Panginoon na seventh day. Nag-utos din yung Roman Catholic Church ng Sunday. Kaya ang pagsunod natin, whether it is seventh day or whether it is Sunday, mga kaibigan, the question of that is whose authority are we acknowledging? Sino bang authority ang ating kinikilala? No? Pag tayo po ay hindi po nangilin, hindi po tayo sumusunod sa utos ng Panginoon, therefore, we are defying. No? Tayo po ay nagre-rebelde laban po sa Panginoon. We are rejecting His authority. We are not acknowledging His authority. Yun po yung ibig sabihin niyan, mga kaibigan, mga kapatid. It's not just about what we think, no? Yung mga minor na pag-iisip po natin, mga kaibigan, but it is about who we are worshiping, no? Kung sino po yung ating sinasamba. Sabi po dito, but in the very act of enforcing a religious duty by secular power, the churches would themselves form the image of the beast. Hence, the enforcement of Sunday keeping in the United States would be an enforcement of worship to the beast and his image. So kung darating po yung time, mga kaibigan, na ipapatupad bilang batas ng Amerika itong pagsamba po sa unang araw, kasi gagawin po ito according sa prophecy, mga kaibigan, na ipapatupad talaga bilang batas ang pagsamba sa Panginoon sa araw po ng linggo. And when they implement this one, mga kaibigan, mga kapatid, then they have formed an image of the beast. No?
Sabi po dito, but Christians of the past generations observed Sunday, supposing that in so doing, they were keeping the Bible Sabbath, and they are now true Christians in every church, not accepting the Roman Catholic Communion, who honestly believe that Sunday is the Sabbath of the divine appointment. God accepts their sincerity of purpose and their integrity before Him. So yun pong mga walang alam, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po nila naintindihan yung patungkol po sa Sabat. Hindi po sila nagkaroon ng pagkakataon na malaman ang katotohanan. Sila po ay nire-regard din ng Panginoon. God accepts, tinatanggap po ng Panginoon yung kanilang pong sincerity of purpose. Kung yun po yung kanilang naintindihan. Ngunit kung tayo po, sabi po dito, but when Sunday observance shall be enforced by law, and the world shall be enlightened concerning the obligation of true Sabbath, then whoever shall transgress the command of God to obey a precept that has no higher authority than the Rome will thereby honor papuri above God. So kung darating po yung time, mga kaibigan, mga kapatid, na ipapatupad na po yung pagsamba during Sunday as law, bilang batas po, mga kaibigan, mga kapatid, at ang buong sanlibutan ay nakaalam na po patungkol po sa kahalagahan and claims of the Sabbath, the seventh-day commandment, mga kaibigan, ang mangyayari po, ang magpapatuloy na magsamba sa Sunday, mga kaibigan, ay nag-honor o nagbibigay pugay sa Roman Catholic Church sa halip na sa Panginoon. So he is paying homage to Rome and to the power which enforces the institution ordained by Rome. He is worshiping the beast and his image. As men reject the institution which God has declared to be a sign of his authority and honor, instead that which Rome has chosen as token of supremacy, they will thereby accept the sign of allegiance to Rome, the mark of the beast. And it is not until the issue is thus plainly set before the people that they are brought to choose the commandments of God and the commandments of men, and that those who will continue in transgression will receive the mark of the beast. Pag dumating po yung time, mga kaibigan, mga kapatid, na naintindihan na po natin yung claims po ng batas ng Panginoon, yung claims po ng Sabat, na ito po talaga ay ang pagsamba sa Panginoon o araw ng pagsamba sa Panginoon. At patuloy pa rin tayo na sumusunod sa Sunday. Ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kapatid, na ang atin pong kinikilalang power ay ang power po ng Rome. At pag dumating po yung time na i-implement na po by law ng Amerika itong Sunday law, mga kaibigan, na pipilitin po yung mga tao na magsamba at magpahinga during Sunday, mga kaibigan, mga kapatid. Ang mangyayari po, yung mga magpapatuloy pa rin sa pagsamba during Sunday, pagkatapos po nilang maintindihan ang claims at malaman po ang claims ng Panginoon of the fourth commandment, sila po ay makakatanggap na tinatawag ng mark of the beast. In short po, mga kaibigan, Sunday is the mark of the beast. Hindi po yung microchip, hindi po yung mga barcode, hindi po yung mga nilalagay sa noo, ini-inject sa kamay, hindi po yun, mga kaibigan. It is about the worship. Maybe may iba po sa atin, mga kaibigan, that we are not worshiping during Sunday. But if we violate the fourth commandment, pag tayo po ay hindi po sumusunod sa utos ng Panginoon, direction ng Panginoon on how the Sabbath should be kept, mga kaibigan, mga kapatid, we are preparing ourselves also for the reception of the mark of the beast. Pag hindi po tayo sumunod sa katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid, hinahanda po natin ang ating sarili sa pagtanggap ng tanda ng hayop, mga kaibigan, mga kapatid. So the most fearful threatening ever addressed to the mortals is contained in the third angel's message. That must be a terrible sin that which calls down the wrath of God unmingled with mercy. Men are not to be left in darkness concerning the important matter,
and that the warning against the sin is to be given to the world before the visitation of God's judgment, that all may know why they are to be afflicted and have the opportunity to escape them. Prophecy declares that the first angel would make his announcement in every nation and kindred and tongue and people. The warning of the third angel, which forms a part of the same threefold messages, is to be no less widespread. It is represented in the prophecy as being proclaimed with a loud voice by an angel flying in the midst of heaven, and it will command the attention of the world. So ito po mga kaibigan, kung maalala niyo po yung Egypt, nung time na hiniling po ni Moses na bigyan po sila ng araw ng kapahingahan upang sila po ay makapagsamba sa Panginoon, tumanggi po yung Pharaoh mga kaibigan, at sinabi po ng Pharaoh na dudoblihin niya po yung kanilang trabaho upang hindi po sila makapagpahinga during 7th day mga kaibigan, mga kapatid. Alam niyo po kung anong nangyari? Anong nangyari? Sumunod po yung kapighatian mga kaibigan, mga kapatid. Yung salot, 10 salot po mga kaibigan, the 10 plagues ay binuhos po doon sa kanila mga kaibigan. Alam niyo po, the same history that will happen in the future. Pag dumating po sa punto na ang sanlibutan sa pangunguna po ng Amerika mga kaibigan ay magpapatupad po ng batas na pipilitin ang mga tao na labagin ang utos ng Panginoon, especially the 7th day mga kaibigan, at pipilitin po sila sa pagsamba at magpapasailalim sa Rome. Ang mangyayari po mga kapatid, the plagues also will be poured out. Ito po yung kasalanan na last po na gagawin mga kaibigan ng Amerika. Wala na pong susunod na nation mga kaibigan na tatayo pa. Yung Amerika po yung last na magiging powerful. At kung ang kanyang lakas po ay gagamitin po sa pag-persecute ng bayan ng Panginoon, ang mangyayari po mga kaibigan, mga kapatid, this will call the judgment of God in the form of the 7 last plagues, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya po, napaka-solemn po ng issue na ito, mga kaibigan, kung sino po ang ating sinasamba. No? At kung ang Sabbath, or yung 7th day Sabbath, mga kaibigan, yun po yung tanda po ng Panginoon, we have to prepare ourselves also, and we have to be acquainted on how to keep God's commandment, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin dito, no, ayon po dito sa talata, that in the issue of the contest of all Christendom will be divided into 2 great classes. Alam niyo po sa huling kapanahunan, magiging dalawa lang po mga kaibigan ang panig po dito po sa sanlibutan. Sabi po dito, those who keep the commandments of God and the faith of Jesus, and those who worship the beast and his image and receive his mark. So dalawa pong panig mga kaibigan, yung sumusunod po sa utos ng Panginoon at meron pong paniniwala ni Jesus Christ, pananampalataya ni Jesus Christ. At yung mga nag-worship or sumasamba sa beast sa kanyang larawan at tumatanggap po ng kanyang mark. So this will be the 2 classes of people, no? Kasi maghahari po yung papacy, babalik po siya sa kanyang power through the help, no, of America, mga kaibigan, mga kapatid. At dito po, saan ba tayong panig, mga kaibigan? If we are not in the truth right now, kung wala po tayo sa katotohanan ngayon, tayo po ay naghahanda sa ating sarili for receiving the mark of the beast. Although the church and state will unite to their power to compel all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive the mark of the beast, yet the people of God will not receive it. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, pag tayo po sa ngayong panahon ay nasanay na hindi po masunurin sa Panginoon, darating po yung panahon mga kaibigan na sa panahon po ng kagipitan, tayo po ay bibigay at tayo po ay susunod, yuyuko sa papacy, mga kaibigan. Kung sa ngayon na wala pa pong kagipitan, wala pa pong gulo,
ay hindi na po tayo sumusunod sa utos ng Panginoon. Hindi na po tayo nakikinig sa payo po ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. We are preparing ourselves for the reception and worship of the beast and this image. No? Kaya napakahalaga po ng ating paghahanda sa ating panahon, mga kaibigan. At alam niyo po kung ano pong resulta ng message na ito in Revelation 14. The first, second, and third angel's message, mga kaibigan. Ito po ang nakita ni John. Revelation 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, atin pong titingnan, no? Na ang magiging resulta po ng message ng Revelation 14, the first, the second, and the third angel's message, mga kaibigan, is commandment-keeping people. Magiging masunurin po ang lahat po ng nakinig, ang lahat po ng naniniwala sa katotohanan na ipinahayag po ng Panginoon. Sila po ay magiging masunurin po sa Panginoon. And that is the preparing of ourselves, no, for the reception of the kingdom that will stand forever and ever. It will take a lot of courage, mga kaibigan, mga kapatid. No? It will take a lot of courage for us to stand in the truth. Mas marami po ang ayaw po sa katotohanan. At hindi po mangyayari ang persecution, mga kaibigan, or yung pag-uusig kung hindi po tayo magpapatuloy na tatayo sa katotohanan. No? Ang pagtayo po natin sa katotohanan will cause the people to enrage, no, na magalit po at makita po nila that we will be a Mordecai in the gate. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, sa susunod po natin na pag-aaral, atin pong pag-aaralan, no? Paano ba inihanda ng Panginoon ang kanyang bayan para po sa darating na krisis about the issue of enforcing the mark of the beast, mga kaibigan, no? And we will look especially, no, doon po sa tinatawag na restoration of the gift of prophecy. Dahil napakatagal po na wala pong prophet ang bayan ng Panginoon. Ngunit ang pangako po ng Panginoon that in these last days, God will restore the gift of prophecy. Titingnan po natin yan, mga kaibigan, sa susunod po ng Panginoon na panahon na ibibigay po ng Panginoon upang mahanda po tayo na hindi po tayo malinlang ng kaaway sa mga panahon na ito. May the Lord bless us, mga kaibigan, mga kapatid, at marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Bago po tayo magtatapos, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, marami pong salamat, Panginoon, sa iyo pong ibinigay na pagkakataon sa bawat isa sa amin na mapag-aralan ang iyong mga salita. Panginoon, wala po kaming magagawa sa aming sarili. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng lakas, magkaroon ng tatag, at patuloy po na mananampalataya po sa inyo. Pagkat sa aming sarili, wala po kaming magagawa. Panginoon, tulungan niyo po kami na makasunod sa iyong kalooban. At sa gabing ito, ingatan niyo po kami na mailayo po kami sa kahit anumang kapahamakan. At sa pagpatuloy na sa umaga ay kami rin ay makagising at muling makapagpasalamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya po, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa at kayo po ang magpuno sa amin ng iyong banal na Espiritu. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan man kami nagkasala laban po sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin. Inaasahan naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Muli, mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito at nais ko pong batiin ang ating mga viewers. Sister Ami Benavides Domitita, sa akin pong mahal na ina Julie Gustilo Wanse, ganon din po kay Sister Jim Lawrence Simina, Sister Sisain Hosena, at ganon din po kay Brother Marlon Magbanwa, at kay Sister Gliceria Guillermo, Brother Mark Lister Harris Magbanwa, at ganon din po kay Sister Millie Bacayo, Sister Jenny Kimayong, Sister Adelia Pulig, Brother Marvin
Suarez, Brother Wendell Dumandan, Sister Brother Gisrael Bachicha, at ganoon din po kay Granny Eunice F. Rodica. Marami pong salamat sa inyo pong pagsama, mga kaibigan, mga kapatid, at kita-kita po tayo sa susunod po ng pagkakataon na mapag-aralan muli, no, ang salita po ng Panginoon. Once again, good evening po sa ating lahat, and may God bless us all. Amen.